Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang magandang video ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang tungkol sa paano ba tayo makakatipid kung magpapagawa tayo ng bahay. Sa totoo lang mga boss, maraming pamamaraan para makatipid tayo kung magpapagawa tayo ng bahay. Napaka-importante po ng topic na ito kasi napakalaki po ng matitipid nyo kung magpapagawa kayo ng bahay. Sana panoorin nyo itong video ito magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin itong subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang-una natin gagawin mga boss para makatipid tayo sa pagpapagawa ng bahay, magpagawa tayo ng plano kay architect. Akala kasi ng iba mga boss, mahal magpagawa ng plano kay architects. Sa totoo lang, maraming architect mga boss na hindi naman ganong kataas maningil, Lalo na kung kakilala nyo siya o kaibigan nyo, makaka-discount kayo sa pagpapagawa ng plano. Ang maganda kasi pag meron tayong maayos na plano, hindi pa ulit-ulit ang trabaho. Kasi pag paulit-ulit ang trabaho mga boss, magastos sa materyales, magastos sa labor. Hanggat maaari yung pinagawa nyong plano kay architect, simplihan nyo lang. Sabihin nyo na simple lang yung pagkakadesign. Kasi pag simple yung pagkakadesign mga boss, mas makakatipid kayo sa materyales at saka sa labor. Ang susunod na gagawin mga boss para makatipid sa pagpapagawa ng bahay ay ang kumuha kayo ng building permit. Kasi baka masilip ng munisipyo yung pinagagawa nyong bahay at walang permit yan, ay baka mapapalaki ang gastos nyo mga boss, Maaabala pa kayo. Ang ina-advise ko, kumuha kayo ng building permit para hindi na kayo magastusan. Pag nakita yan, hindi hihinto yung pagpapagawa ng bahay, hindi kayo maabala, kumuha na kayo ng building permit. Ayan ang susunod na gagawin natin. Ang susunod ay ang mag-canvas kayo ng materialis mga boss, Kung pinapakyaw nyo lang ng labor yung pinagagawa nyong bahay, kayo na ang bibili ng materialis. Hanggat maaari, mas maraming hardware na mag-canvas kayo, mas maganda. Kasi experience ko na yan mga boss, nung nagpagawa ako ng bahay, napakalaki ng diferensya ng materyales. Nag-canvas ako ng buhangin, semento, graba, bakal. Sa ibang hardware mga boss, mura lang, Kaya hanggat maaari, kung yung estimate na ibigay na sa inyo, mag-canvas na kayo. Mas maaga kayong nag-canvas, mas marami kayong hardware na pinag-canvasan, mas maganda. Makikita nyo yung diferensya ng presyo. Kung saan yung mas mura at maganda naman yung quality, ay doon na kayo bumili, At ang maganda pa mga boss, hanggat maaari, bumili na kayo ng boltuhan na materyales, Mas marami kayong bibilin, mas malaki yung discount, Kung maaari, magpagawa na kayo ng bodega at lahat ng pwedeng materyales na gagamitin sa pagpapagawa ng inyong bahay ay bilhin nyo na. Pera lang sa simento mga boss at saka sa hollow block, Pero yung mga bakal at iba pa, yero, gutter at iba pa, mga tubular, si-purlins, bilhin nyo na ng minsanan mga boss. Kung meron naman kayong bodega, mas makakatipid kayo, mas makaka-discount kayo. Ang simento kasi ay na-expire dyan, tumitigas. Ang hollow block naman ay maraming nababasag dyan. Hanggat maaari, yung dalawang yan, ay kung ano lang yung gagamitin sa linggong yon, yun ang bilhin nyo, The rest na materialis mga boss, hindi naman na-expired, hindi tumitigas o pwede niyang bilhin ng maramihan para makatipid kayo, Kaya lang magpagawa kayo ng bodega. Ayan yung isang ina-advise ko, mag-canvas kayo at bumili na kayo ng maramihang materialis. Ang isa pang paraan mga boss para makatipid tayo sa pagpapagawa ng bahay
ay huwag kayong mag-hire ng sobra-sobrang dami ng tao. Kasi pag sobra na ang dami ng tao na hinire nyo mga boss, hindi ko naman nila lahat, pero merong pa isa-isa dyan, paikot-ikot lang, walang ganong ginagawa. So para ma-monitor nyo ng maayos yung mga trabahador, yung tamang bilang lang ng tao ang i-hire nyo. So sa ganon, makakatipid kayo ng malaki sa labor. Lalo na kung hindi naman minamadali yung bahay nyo, no? Ayan yung isa pang paraan para makatipid tayo sa pagpapagawa ng bahay. Ang isa pang magandang paraan mga boss, no, para makatipid tayo sa pinagagawa nating bahay, kasi kailangan din natin yung mga pangporma dyan mga boss, no? Yung kahoy, yung plywood. Mag-canvas kayo mga boss o maghanap kayo ng nagtitinda ng second hand na kahoy, second hand na plywood, o yung pwedeng second hand na pangporma. Dito kasi sa amin mga boss, merong nagtitinda niyan, no? Mas makakatipid kayo mga boss kung bibili kayo ng second hand na kahoy at second hand na plywood kaysa bumili kayo ng bago. Ayan yung isa pa para makatipid tayo sa materyales. Ang isa pang paraan mga boss para makatipid tayo sa pagpapagawa ng bahay, no? Hangga't maaari magpagawa tayo ng bahay kapag tag-araw. Kasi kapag tag-ulan mga boss, lumalaki yung labor cost natin, no? Kasi nga, yung mga trabahador natin naaabala sa ulan, lalo na kung bagyo ang dumating, minsan nandyan sila, hindi naman na-maximize yung trabaho nila. Unlike kung tag-araw mga boss, na-maximize, no, yung trabaho nila, at yung gastos natin sa labor mas mababa. Sa ganon, nakakatipid tayo sa pagpapagawa ng ating bahay. Ang isa pang paraan mga boss para makatipid ka sa ipagagawa mong bahay, lalo na kung wala ka namang time mga boss sa pag-supervise, no? O kaya wala ka namang skills sa construction, ayaw mong maabala sa pagbili ng materyales, at meron ka namang kilalang contractor mga boss, lalo na kung kaibigan mo siya, no? Hindi siya mataas maningil, honest siya, lahat ng ginagawa nila maayos. Mas maganda mga boss, ipakontrata mo na lang sa kanila. Wala kang stress, hindi ka maaabala, hindi sila mataas maningil. Matututukan nila mga boss yung trabaho sa pinagagawa mong bahay. Maiiwasan yung paulit-ulit na trabaho. Kasi mga boss, minsan na-experience ko na yan, no? Gawa na yung structure, pinabakbak pa dahil mali, no? Walang nagtutok sa pinagagawang bahay, no? Isipin nyo na lang yung gastos sa pagbaklas, yung gastos sa materyales. So, maiiwasan natin yan mga boss kung eksperto ang tututok sa trabaho, sa pinagagawa mong bahay. Sa ganon, makakatipid ka. So, ayun yung pinakamagandang paraan mga boss, no? Para makatipid sa pinagagawa mong bahay.